Baka gusto nyo subukan to. Warm water with honey. Marami ba kayo nababasa mga benefits ng honey? Sa Pilipinas, marami tayo makukuhang raw honey. Ito, kita mo ginawa niya. May konting lemon, pwedeng kalamansi, warm water with honey. Ayan, no? Maganda sa lalamunan, maganda sa tiyan, maganda sa utak. Pag-uusapan natin, ano ang 8 benefits ng honey sa kalusugan, pero meron ding mga tao na bawal kumain ng honey. Okay? Mamaya ituturo ko sino bawal, sino po pwede. Okay, yan. So kahit nung lumang panahon, ginagamit talaga ang honey para sa masakit ang tiyan, para sa sore throat, marami. Sa mga may sakit, binibigyan ng honey. So maganda ba o hindi? 8 benefits. Number 1, marami siyang antioxidants. Okay? Marami siyang antioxidants galing sa B. Sa pag-aaral, marami siyang polyphenols, anti-pamamaga, anti-inflammatory, at nire-review pinag-aaralan. Ito, hindi pa sigurado, pero pinag-aaralan kung maganda ba yung honey sa baga, sa puso, sa tiyan, sa utak, at kung may anti-cancer properties. May konting pag-aaral pero hindi pa ganun katiyak. Ang sigurado tayo, marami siyang good chemicals sa loob. Kita nyo yung honey, walang cholesterol, walang sodium, fat-free, di ba? Pero nandito na yung problema ng honey. 64 calories per tablespoon. Isang kutsara, 15 ml, 64 calories na. Eh kung nilagyan mo ng 2 kutsara, 128 calories na yon. Parang 3/4 cup of rice na. 2 kutsara. Sabihin, mataas siya sa calories. Kaya yung mga may diabetes, yan, mukhang hindi kayo po pwede sa honey. O, pag may diabetes, kasi matamis siya eh. Sayang, hindi nyo makukuha itong mga benefits. Number 2, ang honey, yun lang nga, mataas sa calories, pero meron din siyang ibang mga micronutrients. Calcium, magnesium, potassium, phosphorus, zinc, niacin, marami siya. Meron ding amino acids and enzymes. So, maliliit lang yung amount. Pero pinaka-component niya itong mga antioxidant. Maraming tinatayang benefits ang honey. Tingnan natin saan dito may pag-aaral. Pwede sa tiyan, immune system, antibacterial. Tingnan natin isa-isa. Ito po medyo proven. Ito mas madalas ginagamit. Ito pwede ko i-recommend eh. Kasi nga, para sa sore throat, may plema, inuubo, may pag-aaral na mukhang maganda yung honey. Pinaglaban nga yung honey sa mga gamot sa ubo eh. Sa mga inuubo, may plema, walang plema. Nakita nila, honey ay mas maganda pa sa mga ibang gamutan para sa upper respiratory tract infection. Kasi nga, masarap siya dito eh. Nakaka-relax, napapakalma yung ubo, plus meron siyang antibacterial properties. So, natutulungan din. So, ang honey may antibacterial properties, antifungal properties. Kaya nga yung ibang mga may infection sa bibig, yan, namumuti, let's say may fungal infection, mukhang nakakatulong din yung honey. Number 5, marami siyang antioxidant, phytonutrients, kaya nga pampalakas ng immune system, mas hindi nagkakasakit. Kaya kung healthy kayo, wala kayong diabetes, warm water, kalamansi na lang, konting honey, very healthy siya. Okay? Number 6, para sa tiyan. O, pampakalma ng tiyan, ang honey. Sa mga nagtatae, pwede ang honey. Tinutulungan niya yung good bacteria. At may pag-aaral, sinusubukan siya para sa Helicobacter pylori, isang bacteria na nagkokos ng ulcer. So, yung mga may ulcer, baka makatulong din yung honey. Para sa sugat, yung mga maraming sugat, nakita nila nung pinainom nila ng mga inumin na may honey, ito, yung honey, propolis, royal jelly, nakakatulong sa wound healing. Mas bumibilis yung paghilom. Kasi meron nga siyang antibacterial, anti-inflammatory. Para sa utak, itong mga component ng honey, itong polyphenols,
binabawasan niya yung pamamaga sa isang parte sa utak, pangalan hippocampus. So, gaganda memory, mas hindi nauulyanin, bawas Alzheimer's disease. Ito, medyo may pag-aaral. So, nakita nyo maraming benefits ang honey. Ngayon, sino naman ang bawal o dapat mag-ingat sa honey? Dapat kasi timbangin natin pros and cons. Number 1, lahat ng sanggol, wala pang 1-year-old, bawal na bawal ang honey. Okay? Kasi bata pa sila, hindi nila matunaw hindi nila ma-process yung honey. Pwede sila magkasakit pag binigyan mo ng honey. Tapos, kasi nga honey, syempre, hilaw, raw siya. May small chance magkaroon ng bacterial infection na magkakos ng isang sakit. Botulism ang pangalan. Rare to, pero pag tinamaan ka nitong botulism, delikado. So, pag bata, sanggol, hindi po pwede. Above 1-year-old, 2 years old, mas matanda, pwede na kumain ng honey. Yung mga, mahina immune system, sobrang may edad, mahina ang puso, may kidney problem, mahina katawan, ingat din sa honey. Actually, healthy siya, kaya lang baka nga matsambahan ng bacteria. Paano kung biglang ma-food poisoning, magtae? Yung mga may allergy, syempre hindi po pwede. Number 3, yung mga may diabetes. Tulad ng sinabi ko, mataas kasi, masyadong matamis. Okay, 64 calories, 1 tablespoon pa lang yan. So, pwedeng tumaas ang blood sugar mo. Yan po, mga messaging natin, iwas sa pagbigay ng honey sa mga sanggol. Yan hindi pa nila kaya. Okay? Pwede magkaroon ng toxins. Dapat over 1-year-old. So, pag less than 1-year-old ang mga sanggol, bawal. Pero pag mas malaki na yung bata, pwede na. Okay? So, ano bang mga risk of honey? Yun na nga. Minsan, nagkakaroon ng harmful bacteria. Itong nagkakos ng botulism. Sa sanggol, ang sintomas nito, nahirapan huminga, napaparalyze, hindi magalaw yung ulo, hindi na makaiyak, ayaw na kumain yung bata, yung sanggol. Yan ang symptoms ng botulism poisoning. Pag matanda naman, tinamaan ng botulism poisoning, nagtatae, nagsusuka, minsan nagtatae, minsan titigas, at pag matindi na, napaparalyze. Hindi na makagalaw at lumalabo yung mata. Okay? So, maraming klaseng honey, maraming mga labels. Dapat talaga piliin lang yung magandang source at malinis na source. So, yun lang po. Sana po nakita natin yung pros and cons ng honey. Pero para sa akin, kung meron kayong ubo na hindi gumagaling, lalo na ngayon, maraming trangkaso, merong may COVID, kahit merong iba, may pulmonya, kung mahina yung katawan, kulang kas. Siyempre, pag may sakit tayo, namamayat tayo, di ba? So, pag namamayat, maganda siya pampaluwag. Bukod sa nakakaluwag na siya sa lalamunan natin, ang maganda sa honey nga, may antibacterial property. So, kung may bacteria sa katawan mo, so double effect niya. Di ba? Maganda na laban sa bacteria, pampakalma pa ng ubo, at natural na paraan pa. Salamat po.